Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, ikaw ba ay guilty or not guilty? At mayroon po tayong concept na phronetic justification. Nasasabi po dito, the word phronetic refers to something legal or judicial in nature. In theology, it describes how justification is a legal declaration by God. When God justifies a sinner, He declares them righteous, not because of their own goodness, but because of Christ's righteousness credited to them. This act doesn't immediately change a person's internal character, but it changes their status before God. It's like courtroom verdict, not guilty. Through faith in Christ, we are legally declared righteous because before the holy judge of all. And makita po natin to sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through Him, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog naman po, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong payapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, sa first teaching po tayo, first teaching, justification is once for all declaration by God. So, yung justification po, is ang beses lang po itong mangyayari sa buhay na i-declare sa atin ng Panginoon. And dun po tayo hahatulan ng Panginoon sa Kristo sa nagawa natin sa buhay natin. Ngayon naman sa second teaching, we are justified by faith in Christ, not by works. So, justify tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, hindi yung sa pamamagitan ng pagsasalita natin. Kasi minsan sinasabi natin na nananampalataya tayo sa Kanya, pero nagkukulang tayo sa gawa. Hindi natin ipinapakita kung totoo nga ba tayong mananampalataya sa Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na tayo, Christ's righteousness is credited to us. So, yung pagiging righteousness ng Panginoon sa Kristo, yung pagbibigay niya ng hatol para sa atin, ay credited yun sa atin. Depende yun sa nagawa nating bagay, kung ano ba yung nagawa natin nung nabubuhay tayo dito sa lupa. Kung mabuti ba tayong anak niya, or may nagagawa tayong masama. Ngayon naman sa application na tayo, first application, treasure your freedom in Christ. Treasure your First application, treasure your freedom in Christ. So, pag-ingatan natin yung freedom na mayroon tayo sa Panginoon. Hindi yung freedom na, yung freedom na malaya ka. Kasi hindi naman yun yung freedom ng Panginoon. Ang freedom ng Panginoon, yung naglilingkod sa Kanya. Ayun yung gusto ng Panginoon sa Kristo, na freedom na mayroon tayo sa Kanya. Hindi yung kalayaan sa pamamagitan ng gusto ng katawan natin. Yun naman sa second application na tayo, treasure your justified status in Christ. So, i-treasure natin yung pag-justify na meron tayo yung Panginoon, paano niya tayo iniingatan sa buhay natin, yung justified na siya, yung nagtuturo sa buhay na mayroon tayo. Yun naman sa third application na tayo, treasure the one who justified you. So, ayun yung si Jesus. So, i-treasure natin siya sa buhay natin. Huwag natin siya isang bahala lang. Kasi nga, siya yung Diyos na naglikha sa lahat ng tao at sa bagay na mayroon tayo ngayon. Ngayon naman sa discussion na tayo, how then shall we live, knowing that we have been justified in Christ? So, paano nga ba tayo mabubuhay nung nalaman natin na ginajustify tayo ng Panginoon? For me, patuloyin lang natin yung pagiging pananampalataya sa Panginoon. Tuloy natin yung ginagawa nating mabuti sa ating kapwa, sa ating sarili, lalo na sa ating Panginoon. So, ayun lamang for our today's discussion. Thank you for watching.